nagkakaroon talaga ng malinaw na kontrahan, nagkabanggaan, may kontradiksyon sa dalawang kaanib ng Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. Una, si Miss Michelle Jafina, siya ay kaanib ng INC at nag-react siya sa akin kaugnay sa talakayan sa likas na kalagayan ng ating Panginoon Kristo. At binasa niya ang salita ng buhay, Juan Kapitulo 1, versikulo 18, na ito'y iniiwasan mismo ng mga ministro niya. Sa Juan 1:18, wala pa daw nakakita, okay? Wala pang nakakita sa Diyos Ama. Eh sino ba talaga nakakita na ng Diyos Ama? Okay? Kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Sino po yung nagpakilala doon sa Diyos Ama? Hindi po ba yung Diyos Anak? Sino po yung Diyos Anak? Ang Panginoong Jesus po. Samantalang, ang INC naman na si Shubalde, sabi niya, may mabasang anak ng Diyos, pero hindi daw umano Diyos anak. Na mga kapatid, siya ay anak ng Diyos, hindi Diyos anak, mga kapatid. So kung mali ang Diyos anak, bakit binasa? Ginamit ito ng kapwa INC mismo sa kanyang live streaming. Kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Sino po yung nagpakilala doon sa Diyos Ama? Hindi po ba yung Diyos Anak? Sino po yung Diyos Anak? Ang Panginoong Jesus po. So, ang salitang Diyos anak ay direktang nakasulat sa talatang itong binasa ni Miss Japina. Hindi ito opinion kahit ng simbahang Katoliko. So dito mga kapatid, dalawang INC, dalawang aral, isa, si Kristo ay Diyos anak ayon sa binasang talata. Yung isa naman, si Shubalde, si Kristo ay anak ng Diyos, hindi Diyos anak. Hindi maaaring parehong-parehong tama ang dalawa. Di po ba? Ito ang tatalakayin natin sa ating live streaming ngayon mga kapatid. Samahan ninyo. Kumusta? Welcome sa lahat nating mga suking taga-subaybay. Inaniyayan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag ding kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button at mag-comment. Kung maaari, i-share rin niyo sa mga kapwa Katoliko para magamit nila bilang batayan sa saliksik sa katotohanan. Sa unang pagkakataon, itong mahabang video ni Miss Japina, ating sasagutin punto por punto mga kapatid. No? Isang kaanib ng Iglesia ni Cristo. Pero kung saan man kayo nanonood sa ating live ngayon, sa iba't ibang bahagi sa ating bansa, o sa iba't ibang bahagi din na bansa, no? Mga OFW, pwede i-comment ninyo kung saan kayo nakabase ngayon para malaman natin kung saan nakaabot ang ating talakayan. No? So paki-comment mga kapatid, lalo na sa mga OFW, yan, na nasa ibang bansa. Di natin layunin mga kapatid na siraan ang anumang pananampalataya, kundi ang kanilang pahayag, matagal na umano nating sinisiraan ang INC. Ang ating ginawa, ang pagsagot lamang sa matagal nilang tuligsa, atake sa pananampalatayang Katoliko, at dahil sinagot natin, hindi ibig sabihin sinisiraan na. No? Sinagot natin batay sa mga aklat na pinagputol-putol nila. At kaya nga, yung mga kaanib ay pinagbawalan na kung maari, pinagbawalan na ng INC
di sila pwedeng sasagot sa akin. Bakit? Dahil kung sasagot sila sa akin, ito ang resulta. Magkabanggaan sila mismo. Sa argumento ko po, brother, sa Juan 1:18, wala pa daw nakakita, okay? Wala pang nakakita sa Diyos Ama. Sila ba talaga nakakita na ng Diyos Ama? Okay? Kahit kailan. Subalit, okay? Ano ba to? Naputol kasi. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Sino po yung nagpakilala doon sa Diyos Ama? Hindi po ba yung Diyos Anak? Sino po yung Diyos Anak? Ang Panginoong Jesus po. Yan ang mga kapatid, siya ay anak ng Diyos, hindi Diyos anak, mga kapatid. Ang resulta, nagkabanggaan. At isang bisis lang, tinatalakay ako sa National TV ng INC, nila ni Ramel Parba noon, at ni Mr. Michael Sandoval. Pero iniiwasan na nila ako. Bakit? Dahil kung tatalakayin nila ako muli at sasagutin tulad sa ginawa nila kay Father Abby Arganyosa at kay Attorney Maruel, natatakot sila na mas maraming mga INC na susunod at magsubaybay sa ating live. Tulad ni Miss Jopina, napilitan sa pagsagot. Di ang resulta ay nagka-windang-windang na sa kapwa niya INC na si Shubalde. Sa argumento ko po, brother, sa Juan 1:18, wala pa daw nakakita, okay? Wala pang nakakita sa Diyos Ama. Sila ba talaga nakakita na ng Diyos Ama? Okay? Kahit kailan. Subalit, okay? Ano ba to? Naputol kasi. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Sino po yung nagpakilala doon sa Diyos Ama? Hindi po ba yung Diyos Anak? Sino po yung Diyos Anak? Ang Panginoong Jesus po. Yan ang mga kapatid, siya ay anak ng Diyos, hindi Diyos anak, mga kapatid. Oh, yan. So, baka di alam ni Miss Jopina na ang salitang Diyos anak ay ipinagbabawal. Kaya nga, kahit ginamit itong sali na ito ng mga INC, mga kapatid, iniiwasan talaga nila ang Mateo Kapitulo 1, Juan Kapitulo 1:18. So, kung iniiwasan nila, kaya nga ang problema, hindi ang Biblia. Ang problema ay ang doktrina na ayaw tanggapin ang sinasabi sa Biblia. Bakit? Dahil salungat sa kanilang aral. Pero, binanggit ni Miss Japena. Binubuko ang mga ministrong gumagamit ng saling ito. So, kung ang INC, mga kapatid, ay tapat sa kanilang doktrina na dapat nakasulat sa Biblia at ang nakasulat sa Biblia ay dapat maniwalaan. So, dapat panindigan nila yon. Pati ang Juan Kapitulo 1:18 sa salin na ito na ang salita ng buhay, dahil mabasa dito na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos Anak. Taliwas yan sa kanilang Pasugo Magazine na sinasabing walang nakasulat sa Biblia ng Diyos Anak. Ang nakasulat ay anak ng Diyos. Kaya nga si Shubalde, yun din ang kaniyang pahayag, mga kapatid. So, ang ating Panginoon Jesucristo, ayon kay Miss Japina, hindi daw si Kristo ang Diyos. Siya ay anak ng Diyos. Pakinggan natin, isa-isahin muna natin, mga kapatid. Ang talagang pinaniniwalaan po na Diyos ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ayan. So disclaimer again, sabi ko nga po, nirerespeto ko po ang paniniwala ng bawat isa. Pero dahil nga po syempre, kaanib ako sa Iglesia ni Cristo. Okay, nirespeto niya ang paniniwala sa bawat isa. So kung nirespeto mo ang paniniwala sa bawat isa, ibig sabihin, neutral ka. Pero kung nag-react ka sa aking pahayag, abay, hindi ka nagrespeto sa aking pahayag. Meron kang paninindigan, dala mo ang aral sa inaniban mong sikta, ang Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. So talaga pong nakalakhan ko at aral po sa amin na si Kristo po ay
hindi po siya ang Diyos, kung hindi anak po siya ng ating Panginoon Diyos. Oh, so ito'y salungat naman sa nauna ninyong napakinggan. Di ba? Ang nauna ninyong pakinggan sa kanya napakalinaw sa pagbasa niya sa salin na ang salita ng buhay, ano ang kaniyang binasa sa naturang salin. Eto, balikan natin. Sa argumento ko po, brother, sa Juan 1:18, wala pa daw nakakita, okay? Wala pang nakakita sa Diyos Ama. Sino ba talaga nakakita na ng Diyos Ama? Okay? Kahit kailan. Subalit, okay? Ano ba to? Naputol kasi. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Sino po yung nagpakilala doon sa Diyos Ama? Hindi po ba yung Diyos Anak? Sino? Yan. Ang nagpakilala sa Diyos Ama ay ang Diyos Anak. Pero sa kanya mismong pahayag, malinaw na salungat iyon sa nauna niyang binasa. Talagang pinaniniwalaan po na Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Yung ibang mga Katoliko man nun, naniniwala na ang pinaniniwalaang Diyos ang ating Panginoon Jesucristo. So disclaimer again, sabi ko nga po, nirerespeto ko po ang paniniwala ng bawat isa. Pero dahil nga po syempre, kaanib ako sa Iglesia ni Cristo, talaga pong nakalakhan ko at aral po sa amin na si Cristo po ay hindi po siya ang Diyos, kung hindi anak po siya ng ating Panginoon Diyos. Oh, so natural, iyon ang aral ni Felix Manalo. Si Kristo hindi daw ang Diyos, kundi anak siya ng Diyos. Tandaan natin mga mahal na kapatid at sa lahat ng mga INC na nagsubaybay sa atin, ang pagiging anak ng Diyos ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi. Hindi ito pagtanggi sa kanyang pagka-Diyos. Sa Biblia, ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo ay tumutukoy sa kaniyang kalikasan. Hindi sa pagiging nilikha o mas mababa sa Ama. Kaya kung sisilipin natin ang binasa ni Miss Japina sa Juan Kapitulo 1, versikulo 18, itong salin na ito na ginagamit mismo ng mga ministro, ito ang mabasa natin mga kapatid. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. O yun ang binasa din Miss Japina. Kaya, dito pa lang mga kapatid, booking na sila sa kanilang matagal nang nilathala sa pasugo na ang mabasa sa Biblia ay anak ng Diyos, hindi mabasa sa Biblia ang Diyos Anak. So, napakalinaw po sa salin na ito na ginagamit mismo ng mga ministro. Juan 1:18, malinaw na Diyos Anak. No? Salita ng buhay. Salita ng buhay. Ang bugtong na Diyos Anak, yon ang mabasa. So, kahit ang salin na ito ay ginagamit ng INC, pero iwan ko kung alam ba kaya nila na letra por letra mabasa sa salin na itong ginamit nila ang salitang Diyos Anak. Kung si Kristo ay anak, ngunit hindi Diyos, bakit siya tatawaging Diyos Anak sa salin na ginagamit nila? So, ang anak ng Diyos mga kapatid ay kapantay sa kalikasan ng Ama. Sa pagkaunawa nga sa mga Hudyo, alam nyo ba, because Bible must be interpreted according to the context in which it emerged, sa panahon ng mga Hudyo, ang anak ay may kaparihong kalikasan ng Ama. Kaya, nung sabihin ng ating Panginoong Hesus sa Juan Kapitulo 10, versikulo 30, ako at ang Ama ay iisa. Alam naman, nagiging iisa sila sa pagiging tao. Kaya, kung gagamitin din natin ang salin na ginagamit ng mga ministro, Amplified Bible, ako at ang Ama ay iisa, malinaw, iisa sa likas na kalagayan, nasa sa essence and nature.
sa tinatawag na Amplified Bible. So, diyan napakalinaw mga kapatid. Nais niyang batuhin, nais siyang batuhin ng mga Hudyo nang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, ako at ang Ama ay iisa. Bakit? Kung ating ipatuloy ang pagbasa sa ginawa mong Diyos ang iyong sarili. So maliwanag, naintindihan nilang ang pagkaanak ng Diyos ay pagkakapantay ni Ginoong Hesus sa Ama mismo. So, mali ang pahayag na si Kristo ay anak ng Diyos, kaya hindi siya Diyos. Ulitin ko, mali ang aral o ang kanilang itinuturo na si Kristo ay anak ng Diyos, kaya hindi siya Diyos. Pero, tama ang nasa Biblia. Si Kristo ay anak ng Diyos dahil siya ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Di po ba, mga kapatid, naunang tinatalakay natin yan. Sino ang Antikristo? No? Nasa uploaded video na, pwede ninyong sundan. Okay, ituloy natin ang pahayag ni Miss Jopina dito. Ayan. Ito nga po, meron po akong kaprasong talata na tawag dito, na babasahin po sa inyo. For example lang po ito. Taasan na ba? Okay. Ayan, sa Marcos 15:34. Ayan, correct me if I'm wrong po ha. Sa Marcos 15:34 ba to? Ayan. At nang oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig. Eloi, Eloi, lama sabatchani. Na kung liliwanagin ang Diyos ko, na kung liliwanagin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Okay? So, sabi po niya, Diyos ko, o Ama, bakit mo ako pinabayaan? So, ang paniniwala po kasi namin, yun po yung aral na binasa lang din naman po sa amin sa Biblia. Sa Bible, galing po sa Bible. Ayan, mga basher ko na naman eh. So, walang problema kung magbasa kayo galing sa Bible. Ang problema, kung tama ba ang unawa sa binasa nila galing sa Bible. Marcos Kapitulo 15:34, sumigaw si Jesus, Diyos ko, Diyos ko. Pero ito bang ebanghelyo na kadalasang ginagamit din sa mga INC para tutulan ang likas na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo na siya ay Diyos? Marcos 15:34, ito ba'y nagpatunay na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos? Hindi. Hindi ito ang matibay na batayan na ang ating Panginoong Hesus ay hindi Diyos. Bakit? Etong Marcos Kapitulo 15, versikulo 34 na ginagamit ng mga ministro at binasa ni Miss Jopina, mga kapatid, ang talatang ito ay madalas na ginagamit talaga para sabihing hindi Diyos si Jesus. Ngunit, kapag binasa natin ang tamang konteksto sa Biblia, napakalinaw na hindi ito pagtanggi sa pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo. Ang sinabi ni Jesus sa unang talata ay nanggaling sa Awit Kapitulo 22. Sa Awit Kapitulo 22, isa itong mesiyanikong awit na naglalarawan sa pagdurusa at pagtagumpay ng Mesiyas. Handaan natin, sa kultura ng mga Hudyo, binabanggit ang unang talata upang ipaalala ang buong kabanata. So ang Awit Kapitulo 22 ay nagtatapos ito sa tagumpay. Hindi ito pagkabigo. So ipinakita ng ating Panginoong Hesus na siya sa Awit Kapitulo 22 ang Mesiyas na tinupad ang hula. Hindi na siya'y hindi Diyos. Yan talaga ang resulta pag litra por litra ang unawa. So, mali na sumigaw si Jesus, kaya hindi siya Diyos. Pero tama na sumigaw ang ating Panginoong Hesukristo dahil tinupad niya ang hula.
dinala niya ang kasalanan ng mundo at ipinakita ang ganap na pagkumbaba ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. So ang cross ay hindi patunay ng kahinaan ng Diyos, kundi pinakamalakas na patunay ng kaniyang pag-ibig sa tao. Okay, tuloy natin ang reaksyon ni Miss Jopina. Galing po sa Bible mismo, hindi po galing lang sa ministro namin. Kung hindi sa Bible po, na kung bakit ako, for example, bakit ako bilang isang INC na paniwala ako na hindi talaga ang Panginoong Jesus natin ang talagang matatawag na Diyos kung hindi anak po siya ng Diyos dahil may tinawag siyang Ama. May tinawag siyang Ama. May tinawag siyang Diyos. Okay? So, kung tayo man po, for example, ako, Sandali muna. Bago yang sinabi niya kung siya umano, dito muna tayo sa kanyang pahayag. Si Jesus hindi ang Diyos dahil may tinatawag siya ang Ama. Dahil mabasa sa sinitas niya Marcos Kapitulo 15, versikulo 34 na ang ating Panginoong Hesus nagsabi, Diyos ko, bakit iniwan mo ako? Kaya ang konklusyon, hindi siya Diyos daw. So ang pahayag na Diyos ko, bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako pinabayaan? Hindi ito batayan at hindi ito patunay, mga kapatid, na hindi Diyos si Jesus. Sa lohika, hindi otomatikong nawala ang pagka-Diyos ng isang persona dahil siya ay tumawag sa Ama bilang Diyos. Nauna nating tinatalakay ang awit Kapitulo 22, Salmo, na katuparan, hindi patunay ng kawalan ng pagka-Diyos. Ang sigaw ni Jesus ay direktang sipi sa Salmo Kapitulo 22, versikulo 1. Isang mesiyanikong hula ito. So, ang Salmo Kapitulo 22, mga kapatid, kung ating basahin ang versikulo 16, tinusok ang kamay at paa. Yun, hula yan. At kung basahin natin ang 18 sa Salmo Kapitulo 22, hinati ang damit sa pamamagitan ng palabunutan. Nasa 18 yan. Salmo 22:18. So, may pagdurusa ng isang inusinting tao ang binanggit dito. So, therefore, ginamit ni Jesus ang talata upang ipakita na siya mismo ang katuparan sa naturang hula kaugnay sa Mesiyas. Hindi upang itanggi na siya ay hindi Diyos. Itanggi na siya ay Diyos. So, ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, kung ang argumento niya, hindi Diyos dahil tumawag sa Ama na Diyos, tandaan natin, ang Ama tumawag din sa ating Panginoong Hesus na Diyos. Baka maubusan sila ng Diyos at wala na silang Diyos. So, si Jesus, sabi, hindi Diyos dahil may tinawag umano na Diyos. Yon. Ang pagtawag ni Jesus na Diyos sa Ama ay bunga yan sa kanyang pagiging tao dahil dual natures ang ating Panginoong Hesus, both human and divine. So, bilang anak, siya ang nagpakilala sa Ama. Si Panginoong Hesukristo nagkatawang tao, di ba? Juan Kapitulo 1, versikulo 1, Juan Kapitulo 1, versikulo 14. So, bilang tunay na tao, patutuo at wasto na siya ay pinakilala niya ang Diyos Ama. Ang pagsigaw ng ating Panginoong Hesus, Diyos ko, ay hindi automatikong patunay, mga kapatid, na hindi siya Diyos, kundi patunay ng kanyang tunay na pagkatao. Kaya nga, balikan natin yung binasa mismo ni Miss Jopina. Di po ba, mas mabuti siya lang mismo ang magbasa? sa argumento ko po, brother, sa Juan 1:18, wala pa daw nakakita, okay? Wala pang nakakita sa Diyos Ama. Eh, sila ba talaga nakakita na ng Diyos Ama? Okay?
kahit kailan. Subalit, okay? Ano ba to? Naputol kasi. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Sino po yung nagpakilala doon sa Diyos Ama? Hindi po ba yung Diyos Anak? Sino po? So yun, kung talagang iglesia ni Kristo kakaanib, dapat di mo yan banggitin dahil di yan aral ng INC. Kaya nga kahit ginamit ng mga ministro itong salin nito, pilit nilang itinatago yung nakasulat sa Juan Kapitulo 1:18. So kung ang argumento mga kapatid ay si Jesus ay hindi Diyos dahil tinatawag niya ang Ama na Diyos, kung gayon, babagsak din ang pagka-Diyos ng Ama. Bakit? Dahil tinatawag din ng Ama ang anak na Diyos. Tingnan niyo. Silipin niyo. Napakalinaw ang patunay sa kasulatan. Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8. Di ba? May mabasa diyan. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. So, dito ang Ama mismo ang nagsalita at direktang tinawag niya ang anak na Diyos. So kaya, kung gamitin natin ang lohika at susuriin nating mabuti mga kapatid, kung hindi Diyos si Jesus, dahil tinatawag niya ang Ama na Diyos, hindi rin dapat Diyos ang Ama. Bakit? Dahil tinatawag niya ang anak na Diyos sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 18. Di po ba? Pero may magandang analogy dito si Miss Japina. Anong analogy niya? No? Ako, pinaniniwalaan yung Diyos. Si Japina, pinaniniwalaan yung Diyos. Pero may tinatawag akong Ama. Ibig sabihin, may mas nakakataas sa akin at may lumalang sa akin. Yon. Maliban na ito'y request ni Bro John Ray na sagutin, pero di pa natin nasagot punto por punto talaga itong argumento ni Japina. Kaya sa unang pagkakataon, ating sinagot ito. May analogy siya mga kapatid. Ang analogy niya, si Japina daw ay tinatawag na Diyos, ngunit may kinikilala si Japina na Diyos. So ibig sabihin, may mataas pa sa kanya. Tama ba yan na argumento? Hindi yan tama na analogy. May tinatawag na category mistake at maling paghahambing. Bakit maling paghahambing? Yung tinatawag na false analogy. Bakit? Ang paghahambing sa tao, of course, si Japina isang tao, at sa ating Panginoong Hesukristo, hindi yun patas. Bakit? Si Japina ay tao lamang. Kahit pa tawagin siyang Diyos sa analogy niya, sa simboliko o papuri na paraan, hindi siya Diyos ayon sa kalikasan. Natural lang na may kinikilala siyang mas mataas pa at yon ang Diyos. Pero si Jesus ayon sa aral ng Kristyanismo ay Diyos sa likas na kalikasan, ngunit nagpakababa, nagkatawang tao, kaya't ang kaniyang pagtawag sa Ama bilang Diyos ay mula sa kaniyang pagiging tao. Hindi patunay na siya'y mas mababang uri ng Diyos. Iba ang tao na tinatawag na Diyos sa Diyos na nagkatawang tao. Di ba? So, mali talaga. Ngayon, ano pa ang pahayag niya? Isa-isahin natin ito. Di ba? So may tinawag siyang Ama at may tinawag siyang Diyos. Ibig sabihin, hindi siya ang Ama, hindi siya ang Diyos. Ayan, mawalang galang na po Ato lang po ay... So, mawalang galang, sasagutin natin. Si Jesus hindi ang Ama. Hindi siya ang Diyos. Ang tamang sagot ayon sa turo ng Kristyanismo. Totoo, si Jesus ay hindi ang Ama. Pero mali na sa makatuwid, hindi siya Diyos.
Patunay sa banal na kasulatan na si Jesus ay Diyos kahit hindi siya ang Ama. Tinatawag siyang Diyos ng Ama mismo. Di ba? Nabasa natin sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8, kahit ba babasahin ninyo. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong luklukan, o Diyos. Sino ang nagsabi? Ang Ama ang nagsalita. Anak ang tinatawag na Diyos. Oh, napakaliwanag dyan mga kapatid. Okay. So, ituloy natin si Miss Jopina. Kaya disclaimer, paliwanag ko lamang po about sa aking kaalaman. At natutunan po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ayan. Kasi nga di siya ang tunay na Diyos, kundi ang Ama lamang. Ayan. Okay, so, yan. Napakalinaw yung napakinggan din niyo. No? Paliwanag umanaw sa natutunan niya sa INC. Tama ba na sinabi niya si Jesus hindi ang Diyos, kundi ang Ama lamang? Una, mali ang aral na Ama lamang ang tunay na Diyos at hindi Diyos si Jesus. Hindi ito turo sa Biblia na Ama lamang, Father alone, ang tunay na Diyos. Wala ka mabasa dyan. Tunay na sinasabi sa Biblia na ang Ama ay Diyos, Juan Kapitulo 17, versikulo 3. Pero hindi sinasabing siya lamang ang Diyos, di ba? Ibig sabihin, dagdag ng pwede ni Miss Jopina ang salitang lamang. Walang talata na nagsasabing Ama lamang ang Diyos at hindi Diyos ang anak, di ba? Oh. So, malinaw na tinatawag na Diyos si Jesus sa Biblia. Kung ang pagiging tunay na Diyos ay ibinatay kung sino ang tinawag na Diyos, edi, papasa ang ating Panginoong Hesus. Bakit? Halimbawa, Hebreo Kapitulo 1:8, napakalinaw. Kahit tingnan natin sa iba't ibang salin na ginagamit nila. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan, o Diyos. Ama ang nagsabi niyan. Juan Kapitulo 20:28, si Santo Tomas, ang sabi niya, tinawag niya ang ating Panginoon Jesucristo, Panginoon ko at Diyos ko. Kahit pa sabihin nila, nagulat si Tomas. Bakit? Tinanggihan ba yan ng ating Panginoon Jesucristo? Ikinorek ba ng ating Panginoon Jesucristo na mali si Tomas? Juan Kapitulo 1, versikulo 8. Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Ang salita ay Diyos. Juan Kapitulo 1, versikulo 14. At ang salita ay naging tao. So, tanong, kung tinatawag na Diyos ang anak, paano hindi siya Diyos? Di ba? Oh, etuloy natin mga kapatid ang argumento ni Miss Jopina. Kaya sa mga bibigay po sa akin dito ng talata, mga kapatid, kung magagawa nyo po, isulat nyo na dyan at nung babasahin ko na lang, hindi ko nahahanapin kasi pag hinanap ko, hahaba yung live ko. Ayan, buti na lang, hindi na uso ang handog na sinusunog kasi mahal na ang karne ngayon. Matrix, may galaw shoutout, ayan. Si Kay Buloy ay appointed son of God daw. Ayan. Di ba? Mas naging makapangyarihan pa siya kay Jesus. Appointed son of God. Si Felix Manalo, anghel siya. Di ba? Okay? So, pakinggan po muli natin. Nasaan na ba yun? Dali po Ayan. Yun lang po ay example ko, yung binasa ko sa inyo. Ayan. Bakit naman po Roma 16:18? Talagang paghahanapin nyo pa ako no? Sige, sandali mo na. Meron pa siyang Sasabihin na naman po ng mga basher natin dito, ang tagal-tagal mo magpaliwanag, kayo na po mag-live dito, ha? English po, ayan. Ay, malayo naman po yung i-comment mo dyan sa topic natin, kapatid na Justin. Oo, yung magbatian kayo ng mga banal na halik, hindi po yan yun Ang pinapaliwanag ko po dito, kung paano
sa loob ng INC ay ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi po siya talaga ang kinikilala nating Diyos, kung hindi ang Panginoon na lumikha ng mundo, lumikha ng tao at lumikha sa ating Panginoong Hesukristo sa sinapupunan kung saan man siya nanggaling, di po ba? Okay, dito, mag-react tayo sa pahayag na ito na si Jesus hindi ang kinikilalang Diyos ng INC, kundi ang Diyos na kinikilala ay yung lumikha sa lahat. So, ang ganitong lohika mga kapatid ay hindi talaga tumutugma sa kabuoang turo sa banal na kasulatan. Bakit? Ang banal na kasulatan, ang Biblia ay malinaw na nagsasabi na ang anak ay bahagi sa paglikha. Kaya't hindi maaaring ilagay ang ating Panginoon Jesucristo sa antas ng nilalang lamang. Ang anak ay tahasang inilarawan sa banal na kasulatan bilang lumikha. O, tingnan niyo. Basahin niyo ang Juan Kapitulo 1, versikulo 3. Di ba mabasa diyan? Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. At kung wala siya, ay walang anumang nilikha, walang anumang nilikhang naganap. Juan Kapitulo 1, versikulo 3 yan. So kung ang batayan ng pagiging tunay na Diyos ay ang pagiging lumikha, manlilikha, abay, malinaw na pasok dito ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat wala ni isang bagay na nilikha na hindi dumaan sa ating Panginoong Hesukristo. Pinatunayan ito ng Ama mismo na ang anak ang lumikha. Tingnan niyo ang Hebreo Kapitulo 1, versikulo 2. Sa pamamagitan ng anak, nilikha ng Diyos ang sanlibutan. So mas malinaw sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 10. Ikaw, Panginoon, pasimulay, inilagay mo ang mga pundasyon ng lupa. So ang talatang ito ay tahasang inaangkop sa anak, hindi lamang sa ama. Di ba? Okay, tuloy natin ang pahayag ni Miss Japina. Kaya't maging handa rin naman kayo dahil darating ang anak ng tao na hindi nyo inaasahan. Ayun. Sa Mateo 24:44. Ayan. Sabi daw po dito, kaya't maging handa rin naman kayo dahil darating ang anak ng tao na hindi nyo inaasahan. Anak ng tao. Unsa man na. Unso man na. Bisaya pala ito si Miss Japina, no? Anak ng tao, unso man na. Ang binasa niya, Mateo 24:44. Si Jesus, anak ng tao. So, si Jesus ay tinatawag na anak ng tao. Mateo 24:44 siya mismo ang nagbasa diyan. Kaya, ibig ba sabihin kung may mabasa na siya ay anak ng tao, ibig ba sabihin hindi siya Diyos? Maling konklusyon niyan. Bakit? Ang pagtawag kay Jesus bilang anak ng tao, hindi yan patunay na siya hindi Diyos. Sa katunayan, ito ay makapangyarihang titulo talaga na may ugat sa pagka-Diyos, mga kapatid. Kung tingnan natin ang banal na kasulatan, dahil ang titulong anak ng tao, yun ay mula mismo sa aklat ni Propeta Daniel sa Daniel Kapitulo 7. Isang makidiyos na persona yan. Anong mabasa? Kung tingnan ninyo ang Daniel Kapitulo 7, versikulo 13-14. Diyan makita natin na may dumating na parang anak ng tao. At kung ituloy natin pagbasa, binigyan siya ng kapamahalaan, kaluwalhatian at kapangyarihan. At siya ay maglilingkod ng lahat ng bayan. Diyan ang titulo, Daniel 7:13-14. Yun ang dapat tandaan natin. Binigyan siya ng walang hanggang kapangyarihan.
lahat ng bayan ay maglilingkod. Ibig sabihin, sumasamba sa Kanya. Ang pagsamba para lamang yan sa Diyos. Kaya, nang gamitin ni Jesus ang titulong ito, anak ng tao, inaangkin niya mga kapatid, ang pagkakilanlan. Diyan sa Daniel Kapitulo 7, versikulo 13 hanggang 14. Inaangkin mismo ni Jesus ang makadiyos na otoridad ng anak ng tao. Bakit? Tandaan ninyo, sa Mateo Kapitulo 9:6, may kapangyarihang magpatawad sa kasalanan ang anak ng tao. Di ba? Sa Mateo Kapitulo 12, versikulo 8, ang anak ng tao, Panginoon ng Sabat. Sa San Mateo Kapitulo 25, versikulo 31, ang anak ng tao, hahatol sa sanlibutan. Ang mga ito ay hindi gawain ng nilalang. Hindi gawain ng hindi Diyos. Ito'y gawain ng Diyos. So tanong, bakit tinawag si Jesus? Tinawag ng ating Panginoong Jesus ang kanyang sarili na anak ng tao. Hindi upang itanggi ang kanyang pagkadiyos, kundi upang ipakita na siya ay tunay na tao, may laman at may dugo. Siya ang Mesiyas sa hula ni Propeta Daniel. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Okay. Naguguluhan daw umano si Jopina. Balik natin naguguluhan daw siya. Kinikilala nating Diyos kung hindi ang Panginoon na lumikha ng mundo, lumikha ng tao at lumikha sa ating Panginoong Hesukristo sa sinapupunan kung saan man siya nanggaling, di po ba? Kaya't maging handa rin naman kayo dahil darating ang anak ng tao na hindi nyo inaasahan. Ayun. Sa Mateo 24:44. Ayan. Sabi daw po dito, kaya't maging handa rin naman kayo dahil darating ang anak ng tao na hindi nyo inaasahan. Anak ng tao. Ang sama na, oy. Anak ng tao, unsa manaoy. Sa di makaunawa ng unsa manaoy sa Cebuano, ano ba yan? So, naguguluhan si Miss Jopina sa pagtalakay nitong anak ng tao. Pero kung susuriin natin mabuti, ang anak ng tao ay hindi simpleng tawag sa tao lamang. Ang anak ng tao ay terminong mesianiko ito. Hindi ito tumutukoy sa pagiging tao lamang. Ulitin natin, Daniel Kapitulo 7, makita natin ang anak ng tao ay dumurating sa ulap ng langit. Ay di yan magawa ng tao lamang, di ba? Binibigyan ng kapangyarihan, kaharian, at pagsamba sa lahat ng mga bansa. Mga katangian itong tanging Diyos lamang ang may karapatan, di ba? So, ang kalituhan ni Miss Jopina na sabi niya, unsa man oy, ay bunga sa literal at mababaw na pagbasa. Ang anak ng tao ay titulo ng kapangyarihan at pagkamisiyas. Hindi ito ebidensya laban sa pagkadiyos ng ating Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, hindi problema ang termino. Ang problema, ang maling unawa at hindi naintindihan yung binabasa. Tuloy natin. Naguguluhan po ako sa sa pinapasa yung sa pinapasa yung mga pasensya na po mga kapatid, tuloy ko na lang to ha. Ang kulto, hindi po masama. Panampalataya o doktrina na kadalasan tinuturing na hindi pangkaraniwan o hindi sumus sa pangalan niya. Susuwagan na siya dito sa pahayag niya. Pero magkatulad sila ni Pastor Apollo Kibuloy. Di naniniwala sa Holy Trinity. Pero si Pastor Apollo Kibuloy naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ngunit nagiging appointed sa God siya. So, ang Iglesia ni Kristo, di talaga naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Isang reliyon. Ito po kahit po ako hindi magbasa ng Bible, hindi po ba't may palabas na Sandali. Narinig mo ba ninyo yung sinabi ni Miss Jopina na kahit siya umano,
hindi nagbasa ng Bible, Lahat. Ang kulto, hindi po masama. Pananampalataya o doktrina na kadalasan tinuturing na hindi pangkaraniwan o hindi sumus sa pangalan niya. Susuwagan na sila dito sa pahayag ni Panginoon. Pero magkatulad sila ni Pastor Apollo Kibuloy. Di naniniwala sa Holy Trinity. Pero si Pastor Apollo Kibuloy naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ngunit nagiging appointed sa of God siya. So, ang Iglesia ni Kristo, di talaga naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Isang reliyon. Ito po kahit po ako hindi magbasa ng Bible, o dito muna, mag-react tayo. Narinig nyo naman yan. Ha? Pangalawang bisis natin yan inulit na kahit umano siya, hindi nagbasa ng Bible. Tama ba yan? Inaamin Miss Michelle Jopena bilang INC member na hindi siya nagbasa ng Biblia. Kung inaamin niya, at talaga namang na tunghayanin niyo, na si Miss Jopena bilang miyembro ng INC hindi daw nagbasa ng Biblia, malinaw na may malaking problema sa kredibilidad ng kaniyang mga pahayag ukol sa pananampalataya at ukol sa doktrina. Bakit? Walang karapatang magturo kung hindi ka nagbasa sa Biblia. Paano ka magbigay ng matibay na argumento laban sa paniniwala ng iba kung hindi mo mismo binabasa yung doktrina kung saan yun ang pinagbatayan ninyo diyan sa Biblia? Tandaan natin ito, ang opinion ay hindi nakabatay sa personal na pagbabasa ng Biblia, mga kapatid. Hindi biblical position, kundi itinuturo yung tamang paniniwala dapat, di ba? So, inaamin niya na hindi siya nagbasa ng Biblia. Yun ay pag-amin ng kakulangan sa kaalaman. Inaamin, di binasa ang Biblia. So, ibig sabihin, kung inaamin niya, hindi binasa ang Biblia, pagwasak yan sa kredibilidad ng kaniyang rebuttal sa akin. Dahil Biblia ginagamit natin. So, at ang opisyal na aral, at patunayan ng kaniyang paniniwala, na yung kaniyang paniniwala, lalo na sa pagiging kaanib sa ANC, ay hindi bunga sa sariling pagsisiyasat, kundi itinaminim lang diyan sa kanya mismo. Mga kapatid, hindi sapat ang pagiging miyembro sa isang relihiyon kung ang Biblia mismo ay hindi mo binabasa. Di ba? Pero, ano yung karugtong? Kahit hindi siya nagbasa umano ng Biblia, ano daw? hindi po ba't may palabas na kung paano pinanganak ang ating Panginoong Hesukristo at nung nakapako siya sa Diyos, ay sa krus. Di po ba nung nakapako siya, may tinawag siya, di ba? Sabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Di po ba? Correct me if I'm wrong. May mga ganun po, di ba, na sinabi ang ating Panginoong Hesukristo. Kung may tinawag siyang Ama, ibig sabihin, meron talagang, kumbaga ay lumalang sa kanya. No? Hindi ka nasumus. O yun, dito mag-react muna tayo mga kapatid, no? Malinaw naman yon na sinabi niya hindi siya nagbasa ng Biblia pero binanggit niya, di ba may pelikula? Abay, inaamin niya hindi nagbasa ng Biblia pero ang nagiging batayan sa kaniyang rebuttal dito ang pelikula, yung palabas. Mali ang paggamit ng pelikula bilang pangunahing batayan ng doktrina sa pagtalakay. Bakit? Ang pelikula ay interpretasyon ng tao. Hindi yan otoridad sa pananampalataya. Kung inaamin na hindi ka nagbasa ng Biblia, ngunit umaasa ka sa pelikula, abay, malinaw na sekundaryo lamang ang source ng paggamit sa Biblia, una yung pelikula. Ang pelikula ay dramatization yan. Samantalang ang Biblia, yon ay pamantayan.
Pero hindi tayo Bible alone as Catholic, di ba? Oh, okay, tuloy natin. Ano daw ang nasa pelikula? Ang tunay kasi pananampalataya sa Biblia, hindi naniniwala sa tradisyonal. Oh, so ang tunay na paniniwala ang tunay na aral daw ayon sa Biblia. Ayan, sabi mo Kuya Conrad, mas maganda pa pala ang Muslim. Sabi ko nga po, ano man ang paniniwala natin, irespeto lamang. Oh, yun. Bago niyang anong paniniwala natin, respeto. So, yung binanggit niya na sumigaw ang ating Panginoong Hesus, Diyos ko, nauna natin yang nauna natin yang sinagot, no? Mga kapatid. So, yung binanggit ni Miss Jopina na may lumalang kay Jesus, napakinggan niyo, may lumalang daw kay Jesus. Kaya, tinawag niya ang Ama na Diyos. Lilinawin natin ito. Ang pagtawag ni Jesus sa Diyos bilang Ama ay hindi patunay na siya ay nilalang. Ipinakita, mga kapatid, ang relasyon mismo, hindi ang pinagmulan ng kaniyang pagkadiyos. So, ang ating Panginoon Jesucristo ay anak ayon mismo sa kaniyang pagkadiyos. Hindi nilikha o hindi siya nilalang. Sinabi yan sa kasulatan. Kung tingnan natin ang Juan Kapitulo 1, versikulo 1, sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay Diyos. At tingnan natin ang Juan Kapitulo 1:14, at ang salita ay naging tao. Hindi sinasabing nilalang ang salita, kundi naging tao. Kung nilalang si Jesus, hindi siya maaring umiiral sa pasimula, di po ba? Oh. So, ang ating Panginoong Hesus, tandaan natin, ang Diyos mismo ay walang pasimula. Pero, ang ating Panginoong Hesus ba, may pasimula ba siya? Walang pasimula ang Diyos anak ayon sa kasulatan. Ayon sa Biblia, napakalinaw na umiiral na si Jesus bago pa man ang lahat. Juan Kapitulo 1, versikulo 1, sa pasimula ang salita ay Diyos, di ba? Kung sa pasimula ay nandun na ang ating Panginoon Jesucristo, hindi siya nagsimula sa pasimula. Sa Juan Kapitulo 1, versikulo 3, lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at walang anumang ginawa na hindi sa pamamagitan niya. Kung lahat ng nilikha ay ginawa sa pamamagitan ni Jesus, hindi siya kabilang sa mga nilikha. Kung tingnan natin ang Colossus Kapitulo 1, versikulo 16-17, siya ay bago pa sa lahat. Ang salitang bago pa ay nangangahulugang walang simula, di po ba? So ang simula ni Jesus ay bilang tao, hindi bilang Diyos. Ang INC, argument ng INC, mga kapatid, na nakatingin lamang sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo, Juan Kapitulo 1, versikulo 14, ang salita ay naging Diyos, hindi nagsimulang umiiral ang salita, naging laman lamang ang salita. Halimbawa, ang isang hari na nagsuot damit manggagawa. Kung ang isang hari nagsuot damit ng manggagawa, hindi ito nagtanggi sa kanyang pagiging hari. Ganon din ang ating Panginoon Jesucristo. Nag-anyong tao. Pero nung nag-anyong tao siya, napakalinaw Pilipos 2:6, hindi yan nagtanggi sa kanyang pagkadiyos.